Magandang araw! Kumusta kayo? Maligayang pagdalo sa ating virtual na klase sa sesyong ito. Ako ang inyong guro, Binibining Aika, na maghahatid sa inyo ng mga bagong aralin sa Filipino 8. Narito ang mga kasanayan na dapat matamo pagkatapos ng ating virtual na klase. Una, nahihinuha ang kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura batay sa napakinggang mga pahiwatig sa akda. Nalalaman ang talambuhay ni Francisco Baltazar at nakikilala ang mga akdang naisulat niya. Ikalawa, natitiyak ang kaligirang pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng pagtukoy sa kalagayan ng lipunan sa panahong naisulat ito, pagtukoy sa layunin ng pagsulat ng akda, at pagsusuri sa epekto ng akda pagkatapos itong isulat. Ikatlo, naihahambing ang mga pangyayari sa napanood na teleserye at ang kaugnay na mga pangyayari sa binasang bahagi ng akda. Pero bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas aking kamay, magagalak na aawit ng papuring iaalay. Ngunit ako'y ikaw habang naimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Akong buong galak, aking kaluluwa'y umakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang langit, ang Diyos ang dahilan. Sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Ngayon, ihanda ng inyong mga sarili.
Para sa attendance, bisitahin lamang ang link na ibinigay. Para sa mas madaling paraan ng pag-access sa link, maaari nyo ring i-scan ang QR code na nasa inyong screens. At class, pwede nyo rin akong i-message sa aking personal number. Siguraduhin na makapag-attendance agad pagkatapos mapanood ang videong ito. Handa ka na bang matuto? Siguraduhin na handa na rin ang iyong mga kagamitang gagamitin. Tulad ng panulat, laptop, kwaderno, internet, phone, at ihanda na rin ang iyong aklat at module sa Filipino. Narito naman ang ating mga pamantayan sa virtual na klase. Una, makinig ng maayos. Pangalawa, unawain ang mga panuto. Pangatlo, gamitin ang mapanuring pag-iisip. At pang-apat, umupo ng komportable. Bago tayo dumako sa bagong paksa na ating tatalakayin ngayon, balikan muna natin ang nakaraang aralin tungkol sa tamang gamit ng bantas. Narito ang panuto. Tukuyin kung tama o mali ang pagkakagamit ng bantas sa bawat bilang. Bibigyan lamang kayo ng 1 minuto sa pagsagot. Simulan na! Narito ang susi ng pagwawasto. Mahusay! Nasagot nyo ang ating gawain. Mahilig ka bang maglaro ng puzzle? Sa puntong ito, meron tayong bagong gawain na tinatawag na Picture Puzzle! Narito ang panuto. Tukuyin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pilas ng larawan sa pamamagitan ng pagbigay ng tamang bilang nito upang mabuo ang poster. Meron lamang kayong 1 minuto sa pagsagot. Okay, simulan na natin! Tapos na ang oras! Halina't buuin natin ang poster. Anong letra kaya ang nasa unang bilang? Tama! Letrang B. Anong letra naman ang nasa ikalawang bilang? Magaling! Letrang D. Ano ang iyong sagot sa ikatlong bilang? Tama! Letrang A. Anong sagot sa ika-4 na bilang? Mahusay! Letrang F. Anong letra naman ang nasa ika-5 bilang?
Tama! Letrang C. At ang sagot naman sa panghuling bilang ay letrang E. Magaling! Nabuo natin ang poster. Batay sa ating naging gawain, ano kaya ang ating tatalakayin sa araw na ito? Tama! Ang ating tatalakayin sa ika-4 na markahan ay tungkol sa awit na Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas Baltazar. Bago natin himay-himayin ang akda, kailangan muna nating kilalanin ang may akda. Kaya ang paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa talambuhay ni Francisco Balagtas Baltazar. Sa puntong ito, alamin muna natin ang kahulugan ng mga mahihirap na salita na matatagpuan sa babasahin nating kwento. Narito ang panuto. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Tukuyin ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa bawat bilang at hanapin ang iyong sagot sa loob ng kahon. Bibigyan lamang kayo ng 1 minuto para matapos ang gawain. Simulan na natin! Ngayon, alamin na natin ang kahulugan ng bawat salitang may salungguhit. Magaling! Tiyak na magagamit nyo ang kaalamang ito upang maunawaan ng lubos ang kwento ni Balagtas. Narito naman ang mga gabay na tanong. Huwag na nating patagalin pa. Kilalanin na natin si Francisco Balagtas Baltazar. Tubong Bulacan ang prinsipe ng Makatang Tagalog. Isinilang siya noong ika-2 ng Abril, 1788 sa Panginay Bigaa, Bulacan. Ngayon ay Balagtas na ang tawag sa lugar ng kanyang kapanganakan bilang pagpaparangal sa kanyang makatang anak ng Bulacan. Mahirap lamang ang kanyang pamilya. Si Juan Balagtas ang kanyang ama at si Juana de la Cruz naman ang kanyang ina. Kiko ang ipinalayaw kay Francisco. Musmus pa lamang ay kinakitaan na siya ng talino at hilig sa pag-aaral. Dahil sa kahirapan, kinailangan niyang manilbihan bilang utusan sa Tondo, Maynila. Ang kapalit ng kanyang paninilbihan kay Doña Trinidad ay ang pagpapaaral nito sa kanya. Pinag-aral siya sa Kolehiyo de San Jose at dito ay nakatapos ng Gramatika Castellana, Gramatika Latina, Geographica y Fisica at Doktrina Kristiyana. Ang mga nabanggit ay ang mga karunungang kailangan niyang malaman upang makapag-aral siya ng kanoses, ang batas ng pananampalataya. Bukod dito, pinalad siyang makapag-aral sa isa pang paaralan, ang San Juan de Letran. Natapos niya ang Humanidades, Teolohiya at Pilosofiya. Dito niya naging guro si Padre Mariano Pilapil, isang bantog na guro na sumulat ng Pasyon.
Naging bukang bibig ang pangalan ni Kiko sa larangan ng pagbigkas ng tula. Madalas siyang maanyayahan sa iba't ibang pagdiriwang upang bumigkas ng tula. Naging makulay ang kanyang pagbibinata at naging bantog na makata. Ang angking husay niya rin sa pagbigkas ng tula ang dahilan kung bakit maraming kababaihan ang humanga sa kanya. Subalit isang dilag na nagngangalang Magdalena Ana Ramos ang unang bumihag sa kanyang puso. Sinikap niyang handugan ng dalaga ng isang tula para sa kaarawan nito. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya natulungan ng isa pang makatang tumutulong sa pag-aayos ng tula. Ang tulang ipapaayos niya sana kay Jose de la Cruz na tinatawag ding Joseng Sisiw ay hindi nito tinanggap sa kadahilan ng wala siyang dalang sisiw na ipambabayad. Ang pangyayaring iyon ang nagtulak kay Balagtas na pagbutihin ang kanyang kakayahan sa paglikha ng tula. Hindi naglaon at namayagpag sa larangan ng panulaan si Balagtas at nangulimlim naman ang kabantugan ni Joseng Sisiw. Mula sa Tondo ay lumipat si Balagtas sa Pandacan. Dito niya nakilala si Celia o Maria Asuncion Rivera sa tunay na buhay. Napaibig niya ang dalaga at naging magkasintahan sila. Subalit nagkaroon siya ng mahigpit na katunggali sa pag-ibig ng dalaga sa katauhan ni Nanong Mariano Capule. Si Nanong ay mula sa isang may kaya at makapangyarihang pamilya. Sa kagustuhan niyang hindi na makahadlang pa si Balagtas sa kanyang panunuyo kay Celia, ay ipinabilanggo niya ang Makata. Pinagdusahan ni Balagtas sa bilangguan ng isang maling paratang. Lumagdag pa sa kanyang dalahin ang balitang nagpakasal na ang dalagang iniibig niya sa kanyang karibal. Pinaniwala ang dahil sa kabiguang ito ay naisulat niya sa loob ng bilangguan ang obrang Florante at Laura. Bagamat may ilang nagsasabing tinapos niya ang obra sa Udyong Bataan, dito sa lalawigang ito siya nanirahan pagkatapos ng kanyang pagkabilanggo. At dito rin niya nakilala ang babaeng iniharap niya sa dambana, si Juana Tiambeng. Sa edad na 54 ni Balagtas, ikinasal sila ni Juana sa kabila ng pagtutol ng magulang ng dalaga dahil sa laki ng agwat ng kanilang edad. Muling nakilala ang husay ni Balagtas. Naging kawani siya ng hukuman at hindi naglaon ay naging Teniente Mayor at Juez de Sementera. Noong mga panahong iyon, ang posisyong iyon ay pinagpipitaganan, ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Sa lalawigan din ng Bataan ay muli siyang bumalik sa bilangguan dahil sa paratang na pinutulan niya ng buhok ang isang babaeng utusan ni Alferez Lucas. Bagamat lumaban siya sa kaso at sadyang naubos ang kanyang kayamanan sa pag-apila, pinagdusahan pa rin niya ang paratang na iyon sa kulungan. Sa isang kisap-matay na wala lahat ng kanyang pinaghirapan. Paglabas niya sa piitan, sinalubong siya ng hirap ng buhay dahil naubos na ang kanyang kabuhayan. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pagsulat hanggang sa bawian siya ng buhay noong ika-20 ng Pebrero taong 1862 sa gulang na 74. Naulilan niya ang kanyang asawang si Juana at ang 4 nilang anak. Lumisan man siya sa mundong ito, ay iniwan niya namang buhay sa alaala ng mga Pilipino ang maraming immortal na obrang bagamat gumamit ng alegorya upang maitago ang tunay na mensahe ng akda, ay sumasalamin pa rin sa mga kalakaran ng totoong buhay. Isa sa mga ito ang Florante at Laura. Sinasabing ang mga pasakit sa buhay na naranasan ni Balagtas ang pumanday sa kanya upang maging isang mahusay na manunulat. Nakatulong rin ang mga himagsik ng damdaming naghari sa puso't isipan niya ng mga panahong iyon. Taglay ng Florante at Laura ang mga himagsik na ito. Bagamat naisulat sa panahon kung kailan napakahigpit ng sensura ng mga Espanyol sa mga akdang Pilipino, naging mapangahas ang obrang ito. Kung magiging mapanuri rin ang mga mambabasa, makikitang nilang ang awit ay hitik na hitik sa mga aral at pagpapahalagang magagamit bilang gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng maling pagpapalayaw ng magulang sa kanilang anak, pagkamainggitin na nauuwi sa paggawa ng hindi mabuti sa kapwa,
Pagbabalat kayo na nagbubunsod ng pagiging mapaghiganti at hindi ka nais-nais na pag-uugaling pagpapaliban ng gawain at pagiging sobrang mapagpapaniwala. Masasabing ang obrang Florante at Laura ay naging daan upang mapataas ang antas ng panitikan noong panahong walang layang makasulat at makapagpahayag ng mga kaisipan, pagkamalikhain at damdamin ng mga mahuhusay na manunulat. Ito'y isang akdang hindi maibabaon sa hukay kailanman. Dahil sa angking kakayahan, determinasyon at katatagan ni Balagtas, isinilang ang isang obrang maestrang nagtaas sa antas ng sining ng panitikan. Tunay ngang karapat-dapat na tawaging prinsipe ng Makatang Tagalog si Francisco Balagtas. O, anong masasabi mo? Sa puntong ito, sagutan niyo na ang mga ibinigay na tanong kanina. Bibigyan lamang kayo ng 3 minuto sa pagsagot. Simulan niyo na! Tapos na ang oras. Sa puntong ito, sagutan natin ang mga sumusunod na katanungan. Unang tanong, sa anong uri ng pamilya nagmula si Balagtas? Paano siya nakapag-aral sa kabila ng kanilang kalagayan sa buhay? Tama! Mahirap lamang ang pamilya ni Balagtas, kaya nanilbihan siya bilang utusan upang makapag-aral. Pangalawang tanong, paano natuklasan at napagbuti ni Balagtas ang kanyang husay sa paglikha ng tula? Paano nakatulong sa kanya ang pagtanggi ni Joseng Sisiw na tulungan siya? Magaling! Gusto niyang handugan ng tula ang dalagang unang bumihag sa kanyang puso.
Ang dalagang ito ay nagngangalang Magdalena Ana Ramos. Nung tinanggihan siya ni Joseng Sisiw sa pagtulong, nagsumikap siyang gumawa ng tula at mas pinagbuti niya ang kanyang kakayahan sa paglikha. Pangatlong tanong, ano-anong pasakit at kabiguan ang napagdaanan niya? Ano ang ibinunga ng mga kabiguang ito? Maraming pasakit at kabiguan ang napagdaanan ni Balagtas. Sa murang edad ay napagdaanan niya ang kahirapan sa buhay. Ngunit ang pinakamatinding sakit na kanyang napagdaanan ay ang kanyang kasawian sa pag-ibig. Noong nagpakasal na ang dalagang iniibig niya sa kanyang karibal na si Nanong Kapule, nabilanggo rin si Balagtas at pinagdusahan niya sa bilangguan ang mga maling paratang sa kanya. Kaya pinaniwalaang dahil sa kabiguang ito ay naisulat niya sa loob ng bilangguan ang obrang Florante at Laura. Sa pang-apat na tanong, gusto kong malaman ang inyong sariling ideya o opinyon. Kaya isend ang inyong mga sagot sa link na ibinigay. Nagustuhan niyo ba ang talambuhay ni Balagtas? Dagdag trivia muna tayo. Alam niyo ba na si Francisco Balagtas ay isang kilalang Pilipinong makata at may akda? Siya ay kinilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon at impluensya sa panitikang Pilipino. Ang sikat na romantikong pag-iibigan ng ika-19 na siglo, ang Florante at Laura, ay ang kanyang pinakamainam na likha. Ngayon, kilalanan natin si Francisco Balagtas Baltazar. Alam na natin ang kanyang kwento mula pagkabata, manunulat, hanggang siya'y umibig, at naging ama. Sa puntong ito, subukin natin ang inyong kaalaman tungkol sa buhay ni Balagtas. Meron tayong gawain at narito ang panuto. Ilahad ang buhay ni Balagtas sa pamamagitan ng One and All Organizer. Iguhit ang chart sa inyong kwaderno at isulat ang sagot sa kahon na inilaan para sa kasagutan. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang mabuo ang chart. Pagkatapos ng 3 minuto, ipasa na ang inyong mga sagot sa link na aking ibinigay.
Tapos na ang oras. Ipasa na ang inyong gawain. Sa talambuhay ni Francisco Balagtas ay nakita ang ilang pangyayaring nagpakita ng kawalan ng katarungan dahil sa kalagayan niya sa buhay. Sa kasalukuyang panahon ay nagaganap pa rin ang mga ganitong pangyayari kung saan madalas ang hatol ng nagkasala ay depende sa kinang ng ginto o salapi ng isang nasasakdal. Para sa ating karagdagang gawain, buksan ang inyong Edmodo account upang ma-access ang gawaing ito. Journal time na! Ilabas na ang inyong journal notebook at isulat na ang inyong sariling opinyon hinggil sa tanong na ito. Ano-ano ang makabuluhan at kapaki-pakinabang na mga aral ang napulot mo sa buhay ng prinsipe ng Makatang Tagalog? At sa paanong paraan maaaring maging kapaki-pakinabang sa isang kabataan tulad mo ang mga aral na ito? Napakaganda talagang kilalanin ang isang taong dakila. Ika nga, ang buhay raw ay isang aklat na iyong isinusulat sa araw-araw. May simula at mayroon ding wakas. May tagumpay at kaligayahan. Subalit, mayroon ding pagluha at kabiguan. Hindi mahalaga kung hindi man naging masyadong maganda ang simula nito. Ang higit na mahalaga ay kung paano mo hinarap ang bawat pagsubok sa abot ng iyong makakaya. Para masubok ang inyong kahusayan sa pag-unawa sa paksang tinalakay, pumunta sa link ng Google Form sa ibaba para sa maikling pasulit. At diyan nagtatapos ang ating virtual na klase sa sesyong ito. Hanggang sa muli, paalam!